So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, ayan, finally unbox na rin natin yung isang napakasulit na budget smartphone ngayong 2025, ang Tecno Spark 40C. Totoo ba na upgraded to ng Tecno Spark Go 1? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, very exciting ang ating i-unbox for today. Ang Tecno Spark 40C, isang napaka-affordable na budget smartphone today. At kung interested kayo makabili ng mura neto dito sa View Products natin, dyan na kayo bumili. Dahil pag dyan kayo bumili, mura, below SRP at may voucher pa na naghihintay sa inyo dito sa Tecno Spark 40C at free shipping pa. So ano ba ang munang SRP ng Tecno Spark 40C? So the SRP of the Tecno Spark 40C mga ka-J-Vlog is 199 pesos. So yan yung presyo niya, pero again nakuha ko to ng 3,700 pesos. So with voucher yan. So grabe, ang mura ng kahit yung SRP niya, napakamura. Pero again, pag dito tayo sa View Products natin, makukuha nyo lang ng 3 plus etong Tecno Spark 40C kasi nakuha ko to ng 3,700 pesos. Depende sa voucher ko ano makukuha nyo. Pero around 3 plus for this kind of smartphone is sobrang sulit po mga ka-J-Vlog. Meron na siyang 4GB of RAM and 128GB of internal storage. And napili nating color is titanium gray. When it comes sa color options niya, I think more serious color itong Tecno Spark 40C. Meron siyang black, itong silver. Check natin yung mga available colors niya. White, black, and silver. Yun lang naman yung mga available colors niya dito sa Tecno Spark 40C. Napili ko yung silver kasi mukhang natural titanium yung color niya sa 15 Pro Max. Pero tawag rin nila dito is titanium gray. So tara, mga ka-J-Vlog, i-check nyo. So tara, samahan nyo ko i-unbox itong bagong labas na Tecno Spark 40C. So ito yung box ng Tecno Spark 40C. So very common naman yung ganitong box talaga sa mga Tecno smartphone. So ito na naman, wag na naman kayo malilin lang dito. So ang original RAM lang talaga nito is 4GB of RAM, pero plus 4GB of extended RAM siya, kaya total of 8GB. Pero sana tanggalin na nila, nami-mislead kasi mga ibang consumer na hindi aware sa mga tech or sa specifications. Akala nila 8GB ang RAM talaga ng smartphone nila. In reality, ito lang yan, 4GB of RAM, 128GB of internal storage. Spark 40C. So, grabe, nung sale nakuha ko lang to ng around 3 plus. So, sobrang mura mga ka-J-Vlog. At yun, isa to sa pinakamura ngayon na smartphone na pwede natin makuha na mayroong mga gandang specifications. So, 4 years, long-lasting fluency siya. Meron siyang, ito yung maganda dito, huge upgrade, 6,000 mAh battery, 18W fast charging rate, 120Hz, IP64 water and dust resistant. So, ito yung likod. Sa likod naman ng box, meron tayong mga, dito, free link, free call without signal. I think pwede lang to Tecno. I don't know. Meron tayong infrared remote control, 30 megapixel main camera, dual speakers, side fingerprint scanner. So, napili natin color is titanium gray. So, open na natin to. Nasira ko na nga, oh. At ano pala to, inopen ko to upon receiving. Pero yun, okay naman siya. Kaya kung interested kayo makakuha ng murang Tecno Spark 40C, yung link natin dito, yung product link dito sa gilid ng video, click nyo na yan dahil makukuha nyo lang ng around 3,000 or below 4,000 pesos. Sabihin na natin itong Infinix. Sabihin natin makukuha nyo to ng 3 to 4,000 itong Tecno Spark 40C. So open na natin siya. Ayan. Nakakasira talaga ng box yung niya, yung design. So, Tecno Spark 40C, ayan yung mga specs, nasabi na natin yan kanina. Tingnan mo natin yung content ng box. Meron tayo ditong Type-C cable. So, ito, nakikita ko na to around sa mga Tecno and Infinix smartphones na meron ganito, licensed by Qualcomm. I think yung sinasabi ditong licensed by Qualcomm is yung free link. Kasi meron din sa Infinix yung link ba yan na tinatawag nila. Yun, nakita ko rin to sa box ng Infinix Hot CC Pro Plus na meron licensed by Qualcomm. I think yan yung free link features nila. Pero comment down below kung ano yung idea nyo about dyan sa merong technology ng Qualcomm dito. Kasi ang chipset nito, I think, di ako nagkakamali, hindi naman Snapdragon to eh. So, meron tayo ditong si BBC Eject tool. So, ito yung charger niya. The good thing dito is 18 watts. Yes, 18 watt fast charger naman na to. Meron tayo ditong 12 plus 1 warranty. Meron tayong warranty cards. And syempre si Maring Jellycase hindi magpapahuli.
At yan, maganda talaga si Marin Jelly Case. Same din sa Tecno Spark Go 2. Maganda na si Marin Jelly Case kasi na siya, hindi na siya transparent. Ayan na si Marin Jelly Case. All goods na all goods. So, ito na yung smartphone mga ka-J-Vlog, ang Tecno Spark 40C. Alisin na natin sa plastic niya. To be honest mga ka-J-Vlog, itong Tecno Spark 40C, parang nabuhay dito yung Tecno Spark Go 1. Parang upgrade ng Tecno Spark Go 1 to kasi very identical. So, check na natin siya in titanium silver. So, in 3, 2, 1. Oh, di ba? Mukha siyang Tecno Spark Go 1 solid. So, para siyang upgraded na Tecno Spark Go 1. Yung Tecno Spark Go 2 kasi ibang-iba na yung itsura ng Spark Go 2 sa Spark Go 1. Tapos, yung Spark 40C naman ang nag-adapt ng ganyang design, which is ang ganda rin naman in fairness. Ayan, no? So, tatawagin ko tong Tecno Spark Go 1 Pro Max, di ba? So, again, it's a single camera setup siya. Ito, I think, is the IR blaster. Wala pong lente dyan. Ito yung flash niya, 13 megapixel AI camera, matte finish, polycarbonate back, Tecno Spark. Dito naman sa left side is polycarbonate din siya or plastic siya, tapos matte finish. Ang ganda nung design. To be honest, mukha nga siyang iPhone 13, 14, and 15 na hinaluan ng kulay ng 15 Pro Max. Ganun yung peg neto. Very aesthetic naman yung design netong Tecno Spark 40C. At nakakatuwa nga na binuhay nila ulit yung Spark Go 1. So, dito sa right side, is meron tayong power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayo ditong secondary speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. So, let's check yung SIM tray niya. Is it a hybrid or not hybrid? Check natin. So, yun mga ka-J-Vlog, good news. Hindi po siya hybrid SIM card slot. Pwede siyang lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng smartphone, meron tayong 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at yung main speaker. Sa bibili rin netong Tecno Spark 40C, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin tong smartphone na to. Ayan, Tecno, powered by Android, pero habang nagsisetup, kabit natin si Marin Jelly Case. Ayan, uy, ternong-terno dun sa titanium silver niya. Ang ganda, so hindi ko na siya marirecommend as a temporary case. Pwede na siyang permanent case, itong si Marin Jelly Case. Ayan, ang ganda na ng casing ngayon, no? So, setup ko muna to, balikan ko kayo. Ayan, na-setup na natin si Tecno Spark 40C. So, yun, when it comes sa brightness niya, okay rin naman, mataas din. First impression so far, maganda yung display. Siyempre, explore natin yung refresh rate niya. Smooth naman yung pag-navigate natin. Okay, refresh rate is up to 120Hz. Custom natin yung refresh rate niya sa settings ng 120Hz para ma-feel talaga natin yung 120. Ayan, so sobrang smooth mga ka-J-Vlog ng 120 FPS dito sa Tecno Spark 40C. Storage out of the box, check natin kung ilan na lang. It has a 128 GB. Nagagamit na tayo ng 19.56 GB system data. Yan, system firmware is 4.37 GB. System data includes yung yung extended RAM. Again, extended RAM is not a big help yan sa smartphone. Pinaka main pa rin natitignan nyo is yung physical RAM itself. Okay naman yung brightness niya, mataas naman din yung brightness niya, and it's a standard HD Plus 720p resolution, which is okay rin naman for this kind of price tag. So yun mga ka-J-Vlog, na-unboxan natin si Tecno Spark 40C. Ayan siya. So next is, bigay ko na sa inyo yung first impression, hands-on ko dito sa smartphone na to. Kasi syempre, nag-first impression tayo based sa kanyang specifications before. So ngayon is first impression, hands-on na natin since nakita na natin or nahawakan na rin natin finally ang Tecno Spark 40C. So, na-deliver siya sa akin around siguro mga 2 to 3 days bago dumating sa akin tong smartphone na to, which is mabilis din naman dito sa Metro Manila. So, yun mga J-Vlog, una yung display. Yung display is all goods. Ito na rin naman yung usually nakikita natin more on common na screen size sa mga smartphones today. 6.67 inches. Ang maganda kasi sa Spark 40C is 120Hz siya, same din sa Tecno Spark Go 1, at naka HD Plus 720p resolution siya. So when it comes sa brightness niya, okay naman yung brightness niya. Hindi naman too bright, hindi naman too low, parang nasa average level yung brightness na itong Tecno Spark 40C, na which is sigurado pag ginamit nyo rin naman to outdoor, makikita nyo rin naman yung mga content dito sa smartphone na to. Second mga ka-J-Vlog, yung chipset. So yung chipset niya, medyo bago to sa Tecno ulit, na MediaTek ang nilalagay nila na processor ngayon.
instead sa Unisoc. Buti na lang is hindi Unisoc G36, G50. Ito po is Unisoc. Ito po is MediaTek Helio G81. MediaTek Helio G81 is sobrang subok na natin na chipset yan sa mga ibang brands at expect natin na maganda rin naman ang performance dito sa Tecnospark 40C. Pwede rin siyang for gaming sa budget segment. Kaya nito mag-ML, COD at Genshin sa lowest settings. Pero syempre, stay tuned lang sa ating game test dito sa Tecnospark 40C. Pero again, sasabihin ko sa inyo to, hindi po mabagal na smartphone to dahil okay rin naman or reasonable din naman yung chipset na nilagay nila dito sa smartphone na to sa kanyang presyo na 3 to 4,000 pesos. Next mga ka-J-Vlog, yung RAM at ROM. Yung RAM at ROM niya is perfect for its price tag din. So again, for 3 to 4,000 pesos, reasonable po ang 4GB of RAM, lalong-lalo na 128GB. I think 128GB is the best minimum na pwede na talaga natin makuha for this kind of price tag ngayon 2025. 64GB is sobrang liit na yan at acceptable yan sa around 3,000 below. Pero pag mga 3,000 pataas, siguro 128GB is a perfect fit, which is meron dito napakasulit. Kaya hindi na ako magreklamo sa RAM at ROM netong smartphone na to. So next yung camera. So tulad din sa Tecnospark Go 1, yung camera neto is mapalin lang kasi akalain nyo pag malayo is syempre dual camera at mukha siyang iPhone, pero in reality isa lang po camera niyan. It has a single camera na 13 megapixel and I think itong pangalawa na to is portrait IR blaster. Itong ng Tecnospark 40C. So sa Tecnospark Go 1, even the Tecnospark Go 2, maganda naman yung camera quality nila. So expect natin dito sa Tecnospark 40C is ganoon din, maganda rin. At nang nakakatuwa kasi dito, sobrang konti lang nung price difference ng Tecnospark Go 1, Tecnospark Go 2 at itong Tecnospark 40C. Na stay tuned, gagawa tayo ng mga phone comparo about sa mga smartphone na yan para makatulong din sa inyo sa inyong buying decision sa mga smartphones na yan. Ito yung magandang features ngayon na ino-offer ng Infinix and Tecno, yung Free Link. So, the Free Link only works sa mga Tecno smartphone na merong ganyang features. So, marami rin naman ng nilalabas ngayon si Tecno ng mga Free Link devices ang Tecno phones like Tecnospark Go 2, Tecnospark 40C. So, kung meron kayong mga ibang Tecno smartphone na family members, ayan, pwede kayong tumawag ng libre na hindi gumagamit ng any load, kumbaga. So, okay na okay ang Free Link. And hopefully, ma-adapt yan sa buong Android na mas okay yun or mas convenient yun kung buong Android smartphones may ganyang mga free link na ganyan, na mayroong ganyang free link na feature na sobrang convenient. Pero as of now, let's enjoy sa mga Tecno smartphones and Infinix smartphone yung ganyang napakagandang feature. And I think yan po yung nasa sticker or nasa box ng Tecnospark 40C, yung merong Qualcomm technology na sinasabi nila. Yun yung hula ko. Kasi yung nagkaroon ng Free Link, nagkaroon na ng ganyang leaflet sa mga box ng Tecno and Infinix. So, I think that is the feature na merong Qualcomm technology dito sa smartphone na to. Next yung design. The design is very aesthetic nga, tulad ng sinabi kong gusto nyo ng smartphone na mukhang iPhone. Ito na, Tecnospark Go 1, Tecnospark 40C. Pag malayuan, akala nyo talaga iPhone itong smartphone na to. Pero pag nilapit nyo ng ganyan, ay Android pala. Pero again mga ka-J-Vlog, when it comes to design, napakaganda, very minimalist siya, pero elegant or eye-catcher itong smartphone na to. Next, yung battery. Ito yung pinaka main advantage ng smartphone na to, battery. Ang laki, 6,000 mAh na removable battery. Pero for the fast charging rate, siguro yan naman yung acceptable sa ganitong presyo ngayon sa akin. It's 18 watt fast charging. Pero yun, pag 18 watt tinira mo sa 6K, asahan nyo na few oras ang itatagal na. Siguro mga 1 hour 30 minutes, mga ganun. Pero pag 45 watt, 33 watts, mas mabilis siya. Pero again, let's appreciate na lang ang laki ng battery na ito. Na ito rin yung isang tinitignan ng mga consumers ngayon, battery performance sa Android. Kasi usually, itong smartphone na binibili ng ibang consumer, ginagamit niya sa trabaho nila. Siyempre, kailangan na makunat na battery na gagamitin mo for work. Maganda to i-recommend. And in fairness, a 6K mAh battery smartphone pero magaan at manipis itong smartphone na to. At ang pinaka-last for its ingress protection, tulad na lang sa mga ibang Tecno smartphone, meron itong ingress protection 64 or water and dust resistant. So yun lang mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Tecnospark Go, Spark na naman, dito sa Tecnospark Go sabi ko dito sa Tecnospark 40C. Kung interested kayo, dito nyo na yan i-click yung view products natin dito, dahil dyan sa view products natin, sobrang mura nyo lang or below SRP lang etong Tecnospark 40C. Abangan nyo lang po yung full review, game test, 5 reasons natin dito sa smartphone.